Hindi ko alam kung testimony to or sharing. Basta, yung kung ano lang yung pumasok sa isip ko at yung gusto kong sabihin, sinulat ko na para. Basahin ko ngayon para sigurado masabi ko. Kasi kung wala akong body ko, wala na akong masabi. So, straight to the point na akong sabihin ko na lang yung anong sinulat ko. So, my heart was led to testify the goodness of God in my life since I joined the HBC family and how God taught me things. Yung mga bagay na natutunan ko dahil din naman sa mga bagay din na natutunan ko dahil sa mga bagay na naranasan ko. Unang-una sa lahat yung humbleness na yung isa sa mga natutunan ko na magpakumbaba lalo na pagdating sa pagtatrabaho, di ba yung mga, yung amo ko dati, yung mataas masyado yung standard nila. So, doon ko natutunan na kahit sabihin kong alam ko yan, pero God taught me how to be humble. And then, obedience. Ito yung sinabi sa akin nung pumasok ako dito sa HBC, yung sabi sa akin ni Ate Lucy noon na isama ako na mag-gitara, sabi ko, yung parang ayoko kasi 5 chords lang yung alam kong gitarahin. And then, hindi ako magaling, hindi ako marunong. So, pero dahil sa obedience at desire din na ibinigay sa akin ng Panginoon na gamitin ko yung kung anong meron ako, sabi ko, sige, sino ba ako para humindi sa kung para din naman sa Panginoon. So, yun. And then patience, ito yung mabigat sa lahat na struggle ko kasi yun nga yung previous work ko, yung talagang tinitest yung patience ko sa lahat ng bagay. Dati naman wala ako noon, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sa mga naranasan ko ngayon. Natutunan ko yung magiging patient sa lahat. At yun nga, yung wala akong oras sa lahat, to the point na minsan pupunta lang ako dito kasi na-attend ako mag-gitara. Minsan, yung pagod yung utak mo, kaya parang wala, lutang ka, andito ka nga, pero yung espiritu mo nasa kalawangan ba? Yung parang yun yung talagang naranasan ko dati. And then, endurance, yun nga parang yung sa patience din, parang parehas din sa patience, pero mas malalim ng konti. Ito yung pinakamabigat at pinaka-highlight ng testimony ko ngayon dahil nga sa hirap ng trabaho, di ba? Minsan parang sinasabihan ka ng ibang tao na sagutin mo kasi yung mga amo mo para hindi sila mamihasa yung ganun. Pero hindi ko ginawa kasi feeling ko parang the more na may stress ako kasi the more na may stress ako makipagtalo, kaya nanahimik na lang ako at hinayaan ko na lang yung kung anong yung standard nila o yung gusto nila, sinunod ko na lang. Kasi yung mindset ko noon na okay lang, pabayaan ko sila kasi malapit na akong matapos, tapos pag matapos na ako, uuwi na lang ako. Yun na lang yung talagang pinakalas na ano ko na, uuwi na ako, ayoko na dito, sabi ko. So, yun. At kung paano ako minor ng Diyos, ng Panginoon through HBC, dito ko nakita yung grace niya sa akin. Simula sa trabaho ko ngayon, di ba, maganda na nga yung trabaho ko ngayon. May oras na ako sa mga bagay na para sa Panginoon na wala na akong halos may dahilan para sabihin kong hindi o sabihin kong wala akong oras, yung ganun. So, sabi nga sa Psalms 37:7 na God has given me the comfort to wait and to be patient. I just needed to entrust my whole life, myself, and all my worries to Him. So now I see how His blessings flow, and it's my prayer na patuloy pa niya akong gamitin despite sa mga kakulangan ko, sa mga bagay na parang sabi ko hindi ko kaya, sa ugali ko ganon. Kasi I claim na Christian ako, so dapat na mag-grow ako, and then I should also grow and mature in my understanding and experience of the grace I have received. And
Also in my knowledge about and experience of Christ. Yung sabi sa 2 Peter 3:18, sa basahin nyo na. Maraming salamat and to God be the glory. Amen.